Ang aking kwento ngayon ay kwento ng isang kaibigan na itatago natin sa pangalang Karing. Noong 23 anyos si Karing ay sa kanilang lugar ay may kapitbahay silang pinaghihinalaang aswang. At kung mga tingin pa lang niya ay masasabi mong isa na siyang aswang. Palalim siya kung tumingin at lagi siyang nakayuko sa mga tao at bihira lang lumabas sa bahay. Yun ang kapitbahay nila Karing at katabi lang ng kanilang bahay. Laging nasa bahay si Karing noon dahil ang kanyang kapatid ay may trabaho. Pumapasok sila, yung 5 niyang kapatid ay pumapasok sa isang kumpanya. Minsan, nagulat si Karing nang biglang nasa harap si Ani sa kanilang pintuan at nakangiti ito kay Karing. Kaya, kahit kabang-kaba si Karing, medyo natatakot, ngumiti na rin si Karing sa kanya kasi nakangiti si Ani sa kanya. At simula noon, laging nandun na si Ani sa kanilang bahay, nakikinood ng TV. Dahil mag-isa lang si Karing sa kanilang bahay at medyo natatakot at ginagawa na lang ni Karing, pinapanood na lang ng TV si Ani dahil maayos naman ang pakikitungo ni Ani sa kanila at lalo na sa kanya. Pero isang araw at tanghali na noon, nakinood ulit si Ani sa kanya. At bigla-biglang nagpaalam ito. Sabi niya, magluluto daw siya ng dinuguan. Kaya umalis muna si Ani at maya-maya, kalipas ng isang oras, may bumalik ito at may daladalang isang mangkok na dinuguan. Sabi ni Ani sa kay Karing, niluto daw ito kanina. Tapos, siyempre, nahiya naman si Karing na hindi tinanggap din ni Karing at ipinatong ni Karing sa mesa nila doon sa kusina. Dahil kumain na noon si Karing ng ulam nilang tinapa at di na nakain yung binigay ni Ani sa kanya na dinuguan. Pero ang pakiramdam ni Karing ay iba dahil pagtingin niya ng dinuguan ay iba ang kulay ng dinuguan at iba yung karne. May palagay si Karing na hindi karne ng baboy kundi karne ng tao iyon. Maya-maya, yung pusa nila ay umakyat sa mesa kung saan doon nakapatong ang dinuguan at malamig na to kaya kinain ng pusa nila. Pinabayaan lang ni Karing dahil wala naman talaga siyang plano na kainin ito at nagpatuloy na lang siya sa panunod kasama si Ani. Maya-maya ay napansin niyang may kakaiba sa pusa nila at nataranta si Karing dahil bakit ganun, parang nabulunan yung pusa. At nung titignan niya, nagpaalam na rin itong si Ani na uwi na raw sa kanilang bahay. Adi, nagpasalamat si Karing na salamat sa bigay sa kanya. Pagbalik niya sa kusina, napansin niya nanghihina ang pusa. At maya-maya, naghihingalo na ang pusa. At nawalan na ito ng hininga. Sa isip-isip ni Karing ang palagay niya ay ang kapitbahay nila ay may gawin hindi maganda sa kanya at baka sakali kung kinain ni Karing ito ay magiging sigurong kasama nila maging aswang na rin, kaya puti na lang hindi nakain ni Karing iyon. Pero talaga sa takot ni Karing lang pagkikisama at simula noon ayaw na niya magpapasukin si Ani at nabalitaan na lang nila na lumipat na pala ng tirahan hindi na sa kanilang baryo kundi sa ibang lugar na ibang probinsya na rin.